ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo'y nakakaramdam ng takot. Minsan ay dapat itong malagpasan upang tayo'y makausad sa ating buhay. Ikaw kabarangay, ano ang ginagawa mo kapag kailangan mong harapin ang iyong kinatatakutan? Dear Papa Dudut, binabati ko po ang lahat ng mga nakatutok ngayon sa Barangay LS 97.1 at sa paborito kong programa sa radyo, ang Barangay Love Stories. Nalaman ko ang programa ninyo dahil palagi kayong pinatutugtog sa tindahan na malapit sa amin. Hindi nga nagtagal ay sinubaybayan ko kayo sa social media at masasabi kong nag-i-enjoy ako sa iba't ibang kwento na ibinabahagi ninyo. Gusto ko pong i-share sa inyo ang karanasan namin ng pinsan ko. Meron po kasi siyang kinakatakutan. At sa tingin ko'y makakarelate ang ibang tao sa sitwasyong ito. Tawagin niyo akong Rex, 19 years old, magkapitbahay kaming magkakamag-anak sa Sampaloc, Manila. Kabilang sa kanila ang pinsan kong si Mao. Bata pa lamang ay magkasama na kami kaya lumaki kaming close. Matagal ko na rin alam ang matinding takot niya sa buhay. Huwag niyo pong pagtawanan kapag sinabi ko sa inyo kung ano ito. Papa Dudut, kasi lahat naman tayo ay nakakaramdam ng takot. Takot po siya sa pusa. Hindi sa mga wild na pusa kundi sa mga pangkaraniwang pusa na makikita kung saan-saan. Hindi naman sila nakakatakot para sa karamihan sa atin pero hindi ganito ang pananaw ni Mao. Tuwing may nakakasalubong siyang pusa ay ninenervyo siya at gusto nang tumakbo papalayo. Nakita ko ang reaksyon niya minsan noong magkasama kaming lumabas, Papa Dudut. Buti sinasamahan mo ko para bumili ng merienda, Rex. Walang problema sa akin. Siyempre, ililibre mo ako eh. Di ba, Ate Mau? Hoy, wala akong sinasabing ganyan. Ay, wala ba? Teka, ba't nga ba uli ako sumasama sa'yo? Uuwi na ako. Bye-bye. Uy, dito ka lang. Tutulungan mo pa akong magbitbit ng mga bibili natin eh. Aray. Huwag mo na akong kurutin sa tenga ko. Paalis ka na kasi. Alam mo namang nagbibiro lang ako. Uy, andyan na yung nagtitinda ng tusok-tusok. Gusto mo ba ng mga paninda niya? Sige, fishball na lang sa akin. Pwede rin kikiam at hotdog, pati squid ball at chicken ball. Pwede bang lahat na lang nun? Gutom na kasi ako. Ang sarap talaga ng libre. Oh, nawala yung kausap ko. Ate Mau, tuloy-tuloy ako naglalakad tapos nagpaiwan ka pala. Ba't ka nakatayo dyan? Anong tinuturo mo? Yung paanang nagtitinda? Hindi. Ano? Yun o. Ha? Tinuturo mo yung pusa. Oo. May pusa pala kaya napatulala ka. Kanina okay ka lang tapos biglang nanigas ka dyan. Nasa gilid naman siya. Di tatapat sa'yo. Lumapit ka na. Ayoko. Di ka makalapit dahil sa pusang to? Alam mo naman kung bakit eh. Oo, alam ko. Takot ka sa pusa. Pero tingnan mo naman, nakaiga siya. Ang himbing pa nga ng tulog niya oh. Baka magising. Kahit gumising yan, di ka aanin yan. Baka mangalmut. Di tayo kakalmutin yan. Wala naman tayong gagawin sa kanya para saktan niya tayo. O hindi mo alam yan. Baka magalit sa atin, matatalas yung mga ngipin niya. Delikado pag nangagat yan. Nandito ako. Kung sakaling may gawin siya, haharangan ko para sa'yo. Tara na, samahan kita. Hawak ka sa akin. Hindi, ayoko. Lah, ang lamig ng kamay mo. Natatakot ako. Sa lamig mo, pag umawa ka ng basong inumin,
magiging yelo yung laman nito. Rex naman, nagbibiro ka pa sa lagay na to. Ikaw na lang bumili, sige na. Dito na lang ako sa malayo-layo, hintayin na lang kita. Seryoso? Oo. Di naman nakakatakot yung pusa. Pangkaraniwan lang naman yan. Sige na, lapit ka. Para makapili ka ng pagkain gusto mo. Basta ayoko. Ikaw na lang yung tumuloy. Hetong pera oh. Bili mo na yung gusto mo, lilibre na kita. Joke lang yung nagpapalibre ako. Sure kang ako na lang yung bibili at magpapaiwan ka dito? Oo, bili ka na. Kahit na ano na lang sa akin. Dali, bago pa magising yung pusa. Tapos alis na tayo agad. Palabiro man akong tao pagdating sa kalagayan ng pinsan ko ay may pakialam ako. Concerned ako kay Mau at sa nararamdaman niyang takot sa pusa, Papa Dudut. Ito kasi ang tipo ng takot na nakakaapekto na sa buhay niya. Ginagawa niyang lahat para iwasan ang kanyang takot kahit na nakakaabala ito sa kanya. Marami siyang iniiwasang daan o lugar kapag may pusa dito samantalang pangkaraniwan ng mga pusa sa lugar namin. Kaya't maya't maya siyang kinakabahan tuwing nakakasalubong niya ang mga ito. Hindi na siya nakagagalaw ng normal o panatag ang kalooban dahil sa takot niya. Tinatago rin niya mula sa ibang tao itong nararamdaman niya. Kaya kapag may napupuntahan siya na may pusa, ay nagpapalusot siya para hindi tumuloy dito. Nahihiya siyang aminin ang takot niya at baka hindi siya maintindihan ng iba. Nakita kong nahihirapan siya sa kalagayan niya, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay naiipit si Mau sa sarili niyang takot. Hindi siya makausad dahil sa sarili niyang pangamba. Nalilimitahan ang kanyang ginagalawan at napupuntahan dahil sa isang bagay na nasa isip lamang niya. Pinapalaki ng isipan niya ang bagay na hindi naman totoo. Kapag may pusa daw ay naiisip niyang sasaktan siya nito kahit na hindi talaga ito gagawin ng pusa. Papa Dudut, ayaw ko na pinagdadaanan niya ito gayong hindi naman dapat pangambahan ang kinakatakutan niya. Iniisip ko kung paano matutulungan ng pinsan ko. Nang nagpunta kami sa tindahan ay may nadiskubre ako tungkol kay Mau. Nabigyan ako nito ng pag-asa, Papa Dudut. Buti sinasamaan mo ako para bumili ng merienda. Teka, parang linya ko yung sinabi mo ah. Ginagaya mo ako? Loko ka talaga, Rex. Ay, ikaw nga palang nag-aya sa akin. Ako kasi yung dakilang taga-bitbit mo ng mga bilihin. Nandito po ako upang maglingkod sa iyo, Ate Mau. Bow. Baliw talaga tong pinsan ko. O siya, nasa tindahan na tayo. Anong gusto mo? Soft drinks na lang. Pipili lang ako kung anong meron. Hoy, tingnan mo yung dinadaanan mo. Ha? Ay, gagi. Muntik ko nang masipa. Ang liit pa kasi ng kuting kaya mahirap siyang makita. Buti nasabihan mo ako agad. Naiwasan ko siya. Oo, kawawa kasi yung kuting kung matamaan mo. Ang laking damulag mo kaya. Malaking damulag nga ako. Pero di naman ako takot sa pusa. Di tulad ng iba dyan. Mapipi ko na yan. We, kala mo lang. Di ako takot dyan. Di daw. Ang liit-liit niyan. Mas malaki pa yung daga na nakita natin sa palengke kumpara dyan, oh. Sa bagay, mas maliit pa nga yung kuting kesa sa kamay ko eh. Kaya nagkakamali ka sa inaakala mo. Hindi ako natatakot sa isang maliit na kuting. Oh, sige nga, ipakita mo. Sige ba? Kaya mong hawakan? Oo, lalapit na ako. Kahit sa katawan lang niya. Ayan, hinihimas ko yung likod niya. Kaya mo rin bang hawakan yung batok niya? Paano yun? Ganito oh, kukurtin mo yung batok para mabuhat mo siya. Tulad nung ginagawa sa kanila ng nanay na pusa pag kinakarga sila. Parang may binibit-bit ka lang. Pinaninindigan mo talaga yung titulo mong taga-bit-bit. We, oh, ikaw naman. Subukan mong hawakan sa batok. Bit-bit ko na.
Ang cute naman ito pag sa batok dinadala. Tingnan mo oh, ang kalma lang niya, nakatulala na lang sa ere. Ay, mukha siyang nahihypnotize. Natutuwa ka sa kanya? Oo, naaaliw ako. Ay, bibitiwan ko na siya. Uy, inaamoy naman niya yung paa mo. Nakikiliti ako. Mukhang gusto ka niya. Pusa siyang lumalapit sa'yo. Oo nga. Di ka naman pala takot sa lahat ng pusa. Pag ganito kaliit, hindi. Ang cute-cute pati niya. Matanong lang kita, anong pakiramdam mo na natatakot ka sa mga pusa? Yung pakiramdam ko, syempre nahihirapan ako. Di kaya madali yung kinakabahan ako tapos di ko alam kung anong gagawin pag may pusa sa harap ko. Yung feeling ko kailangan ko tumakas at gusto ko lang na tumakbo papalayo. Tuwing may pusa sa daan palagi mo na lang tong iniiwasan. Naaalala mo nung galing tayo sa palengke? May pusa tayong nakasalubong tapos para umiwas, umikot pa tayo sa kabilang kalsada. Ang layo kaya nun. Saka mamadali mong makalayo agad, nakalimutan mo mabigat yung dala kong pinamili natin. Sorry na. Ang dami pa naman pusa sa mga kalsada palagi. Di ang dami mo ring iniiwasang daan. Kaya nga ayoko na ngang maramdaman tong takot. Kung may paraan lang para maging komportable ako sa mga pusa, ba't hindi? Sana malagpasan ko na tong takot ko. Para di na mahirapan yung dakilang tagabitbit ko na mapapalayo pa ng lakad dahil sa akin. Sa susunod na sobrang layo pa ng dadaanan natin, ikaw talaga yung pagbubuhatin ko ng mga pinamili para maranasan mo. Papadudot nalaman ko na hindi pala takot si Mao sa mga kuting. Hindi pala niya iniiwasan ang lahat ng klase ng pusa. Naramdaman ko na isang pagkakataon ito para kay Mao. Lumakas din ang loob kong matutulungan ko siya dahil sa kagustuhan niya mismo na malagpasan ang takot niya. Mahalaga na gusto niyang harapin ang sarili niyang hadlang. Dahil sa nalaman ko nagkaroon ako ng ideya. Naisip ko na pwede niyang makasama ang kuting. Kapag naging komportable na siya dito ay kakayanin niya hanggang sa paglaki nito. Babantayan ko silang dalawa at sisiguraduhin magsasama sila ng pangmatagalan. Sa pagsama nila ay masasanay siya sa presensya nito. Sa palagay ko noon ay mananatili ang pagiging kampante niya kahit malaki na ang pusa. Naramdaman kong pwedeng magwagi ang plano kong ito, papadudot. Nagpasya ako na ito ang magiging tulong ko kay Mao sa kanyang sitwasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot isang araw habang wala sa bahay si Mao, ay ipinulot ko ang nakita namin na kuting na nasa tindahan. Pagdating ko sa labas ng bahay ni Mao, sinampo ko na walang tao sa paligid at pasimple ko itong iniwan dito. Habang hinihintay ko makauwi ang pinsan ko ay kinausap ko ang kuting. Sinabi ko sa kanya na magkakontsaba kami para matulungan si Ate Mao at huwag siyang magpahalata na ako ang nagplano ng lahat. Kalma akong tinignan ng kuting na parang naiintindihan niya ako at sang-ayon siya sa akin. Nang matanaw ko mula sa malayo ang papalapit na si Ate Mao, nagmadali akong tumakbo papalayo para hindi niya ako mapansin. Nagtago ako at sumilip-silip para masubaybayan siya hanggang sa nakauwi na siya. Pagkalipas ng ilang minuto ay sumunod akong pumunta sa bahay nila. Nagpatay mali siya ako habang nilalapitan ko si Mao, papadudot. Katulad nga ng inaasahan ko ay inabutan ko siyang nakatitig sa kuting at nagtataka. Hi Ate Mau, tatambay lang ako sa bahay niyo ha. Makiki-wifi lang ako. Rex, tingnan mo nga to. Ano yun? Naalala mo ba siya? Ba't may kuting ka? Di ba ito yung kuting sa tindahan? Oo. Yung kulay puti at itim. Siya nga yun. Ba't kaya napunta to dito?
Kaya pala di ka pa pumapasok sa loob ng bahay nyo. Nakakita ka kasi ng kuting. Ewan ko kung paano siya nakarating dito. Baka na-miss ka niya. Baliw. Nasa kabilang kanto pa yung tindahan. Paano siya makakarating dito? Baka naaalala niya yung amoy mo tapos hinanap ka niya. Tingin mo? O baka naman may nag-iwan sa kanya dito. Di kaya? Di naman siguro. Ganyan naman yung mga pusa pag may nagustuhan silang tao. Ganun ba? Oo, pag nagustuhan ka, ipupuntahan ka nito. Paano naman niya nalaman na nandito yung bahay ko? Inamoy ka niya nun sa paa mo, di ba? Baka naalala niya yung amoy mo, tapos sinundan na lang niya yun. Wow! Di niya makakalimutan yung amoy mo. Maasim kasi. Ikaw kaya yun? Nagsalita yung amoy pawis. Uy, tawag ka niya. Mau daw. Mau. Mau. Loko ka? Alam pa niya yung pangalan mo. Ba't kaya siya nag-iingay? Baka nagugutom siya. Ay, teka. May natirang ulam kanina. Galunggong yun, kaya baka magustuhan niya. Kunin ko muna. Bigyan ko rin siya ng tubig. Oo, tama. Eto, abutan kita ng lagayan. Pwede niyang pag-inuman. Pwede to. Ilalapag ko sa tabi mo yung tubig, kuting. Uminom ka lang. Heto ng pagkain mo. Kumakain siya oh. Gutom nga. Ay, nakakatuwa namang panoorin. Rex, paano na to? Anong paano? Dito na ba yung kuting sa bahay? Mukhang gusto niya dito eh. Paano naman siya aalagaan? Di bali, sasamahan kita. Huwag ka nang mag-alala dyan. Basta mapakain natin siya, malaking bagay na yun. Tatawagin ka na lang niya sa pangalan mo pag may kailangan siya. Mau! Mau! Nagpanggap ako na hindi ko alam kung bakit nandun ang kuting sa kanila, Papa Dudut. Mukhang di naman nahalata ng pinsan ko na ako pala ang may pakana nito. Noong simula ay palagi ko siyang sinasamahan para magabayan siya kung paano alagaan ang kuting. Sa katagalan ay mukhang natutunan niya ang mga pangangailangan ng kuting at kung paano ito bubuhayin. Masaya ako noong nakita kong kusa nang bumibili si Mao ng pagkain para sa pusa. Madaling nagpalagay ang loob ni Mao sa kuting. Bagay na kinatuwa ko. Binigyan na rin niya ito ng pangalan. Ang alam ko ay kapag pinangalanan ng isang alaga ay napapamahal na sa kanya. Kaya mukhang gusto niya itong hayop. Naisip kong maganda ang takbo ng plano ko dahil mukhang nag-i-enjoy din siya sa pag-aalaga. Para makasigurado ako ay regular akong dumadalaw noon sa kanila upang makibalita sa kanya at sa nararamdaman niya tungkol sa pusa niya, Papa Dudut. Hi Ate Mau, dumadala ulit ako sa bahay niyo. Pwede ako maki-CR sa inyo? Sige, pasok ka. Aba, nasa loob na ng bahay yung kuting. Kusa na siyang pumapasok sa loob. Komportable ka ba na nasa bahay siya? Nung una naisip ko na baka magkalat siya sa loob. Baka kung saan-saan siya magwiwi o dumumi. Pero marunong naman pala siya. Sa labas niya ginagawa yung mga to. Dun sa may mga halaman. Nililibing niya pa yung dumi niya. Wow, ang galing naman. Yung lupa sa labas yung CR niya. Doon ka na lang di kaya mag-CR. Gayahin mo si Muning. Weh, Muning na pala yung tawag mo sa kanya. Kumusta naman siya? Ay, ang takaw. Totoo palang mahilig sa isda yung mga pusa, no? Tsaka kahit pinakain ko na, manghihingi pa rin. Sinasabi niya siguro, Mau, Mau, baka naman mabigyan mo pa ako ng ulam yung... Di mo aakalain ang katakawan niya sa maliit niyang katawan. Palaging gutom. Tsaka tuwing kumakain ako, mangungulit siya.
tumatabi siya sa inuupuan ko tapos ngumingiyaw habang nakatingin sa akin. Parang gusto niya makiusyoso at malaman kung ano yung ulam ko. Anong ginagawa mo pag ganun siya? Pagkatapos kong kumain, binabahagian ko siya ng ulam ko. Hindi ko siya matiis Hanggat gusto niya pakakainin ko siya. Anong pakiramdam mo? Natutuwa akong panoorin na kumakain siya, lalo na't magana. Kala mo nanonood lang ng video ng may kumakain, pero sa pusa pala. Mukbang yarn? Ganun na nga. Ano naman yung pinapakain mo sa kanya? Kung anong ulam dito, di yun yung binibigay ko. Pero minsan, tingin ko kulang pa to sa kuting. Bumili ako nung nakaraan ng maraming isda sa palengke. Pag niluluto ko, binubukod ko na yun sa kanya. At saka ang arte niya, ayaw niya sa kanin masyado. Gusto yung isda lang o karne. Siya nga pala, dapat ko na siyang pakainin. Patingin nga kung may laman pa yung kainan niya. Ubus na. Pakakainin ko na siya. Muning? Muning! Ang bilis niyang tumakbo papalapit. Alam na niyang kakain na siya. Eto na pagkain mo. Manok na hinimay ko para sa'yo. Ang sarap daw. Baka gusto mo siyang samahan kumain. Sa lapag nga lang kayo. Baka magalit siya at kagatin niya ako. Sa kanya lang daw kasi yung manok. Matanong ko, nakagat ka na ba niya? Ay oo, kinagat niya ako sa kamay minsan. Nagulat nga ako nun. Pero alam mo, di naman niya binaon sa kamay ko yung mga ngipin niya. Nakikipaglaro lang siya pag ganyan. O kaya may ginawa kang ayaw niya. Inaano mo ba siya noon para kagatin ka? Kinikiliti ko. Baka kinagat niya ako para sabihin sa akin na tigilan ko na siya. Nangamoy laway tuloy yung kamay ko. Ay, naalala ko na nakalmot niya na rin pala ako. Oh? Mababaw lang naman yung kalmot niya tapos dumugo ng konti. Hinugasan ko na lang kaagad yung nasugatan niya para makaiwas sa infeksyon. Di ka ba kinabahan nun? Hindi naman. Ang liit naman kasi ng kalmot. Paanong maliit? Ganito ba? Kalmat! Oo, ganyan. Ano nang pakiramdam mo ngayon? Ayos naman. Nakagat at nakalmot ka na pala? Di ba takot na takot kang maranasan yun? Oo, pero wala namang nangyari sa akin pagkatapos nun. Di naman pala nakakakaba. Nakikiliti pa nga ako pag nangangagat siya Tsaka minsan lang naman niya ginagawa. Di talaga siya nananakit. Pag nagtiwala sa'yo ang hayop tulad ng pusa, di ka nila sadyang sasaktan. Alam mo, nabibilib na ako sa'yo. Ba't ang dami mong alam tungkol sa pusa, ha? Di ko ba sinabi sa'yo? Naging pusa kasi ako sa dati kong buhay. Meow, meow. Palagi pa rin akong pumupunta noon kina Mau para makasama sila ng kuting Papa Dudut. Alam ko kasi sa loob ko na ako ang dahilan kaya nandito ang pusa. Kaya pakiramdam ko ay nararapat lang na tumulong akong asikasuhin ito, Papa Dudut. Kapag wala si Mau ay pinapakain ko si Muning at binubusog. Sinisigurado ko ring hindi ito magtatangkang mangdekwat ng pagkain sa lamesa. Buo ang pagtanggap ng pamilya ni Mau sa presensya ko sa kanilang tahanan at maayos kasi ang pagsasama ng mga pamilya namin kahit noon pa. Malaking bagay ito para hindi mahalata ang aking pakay o magtaka dahil madalas na akong nasa kanila. Masaya rin ako na tanggap nila ang pusa sa bahay gayong malinis naman ito, Papa Dudut. Natutuwa si Mau na malambing ang kuting at palagi niya itong kinakamot sa may baba at leg nito. Mahilig rin siyang ikiskis ang paan niya sa malambot na balahibo ng pusa. Papa Dudut, nakita ko na mas gumaan ang loob niya mula noong dumating si Muning sa kanyang buhay. Ganito siguro ang pakiramdam kapag may inaalagaan. Masaya dahil may pinatutunguhan ng pagmamahal natin. Lumipas ang ilang buwan at napansin kong lumaki na ang kuting. Naisip kong masusubukan na ang aking plano na maharap ni Mau ang kanyang takot sa mga pusa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumaki na noon ang pusa na inuwi ko. Ginawa kong sukatan ang kamay ko para makita kung gaano ito kalaki at lumagpas na ito sa haba ng aking kamay. Minamasdan ko noon si Mau at ang magiging reaksyon niya.
tuwing kasama niya itong si Muning. Dahil paunti-unti ang paglaki ng pusa, mabuti at mukhang hindi ito nahahalata ng pinsan ko. Ang alam niya ay eto pa rin ang kuting na natutunan niyang mahalin. Papadudot, mula noong nakasama ko si Muning ay naintindihan ko ang isang dahilan kaya inaalagaan ng tao ang mga pusa. Maliban sa pakikisama nila sa atin o sa pagiging cute nila, ay may silbi din sila. Nanguhuli sila ng mga itinuturing natin na peste kagaya ng daga at minsan nga ay binubulabog kami sa bahay ng isang insekto na siyang pinandidirihan ng sangkatauhan. Pati pala ito ay hinahabol din ng pusa, Papadudot. Gigil na gigil ka na naman sa laro mo sa cellphone? Ay sayang! Nakatakas siya! Ay, hindi mo na naman ako naririnig. Si Muning na lang papansinin ko. Lalambingin ko siya habang nakahiga siya sa hita ko. Hihimasin ko hanggang sa makatulog siya. Oh, bigla naman siyang tumayo. May tinitingnan siya. Ay hala! May nakita pala siyang ipis. Kukunin ko yung walis tambo para mapaalis ko to. Nagtago yung ipis sa likod ng sopa. Rex, tumayo ka nga dyan sa sopa para may usog ko. Kita mo naglalaro ako. Hoy, tigilan mo na muna yung paglalaro mo. May bisita tayong hindi welcome sa bahay. Mamaya mo na ako kausapin. Niyuyugyug mo pa yung inuupuan ko. Pinapagapang ko kasi palabas. Sana yun? Huwag mo akong kilitin sa ulo ko. Hindi ako yung kumikiliti sa'yo. Kung di ikaw, ano to? Ay, gagi! Nasa buhok mo pala! May ipis pala na gumagapang sa akin! Ayun yung ipis sa ulo mo! Hawak ko na yung walis! Huwag kang gumalaw para mapalo ko to! Hindi ako gumagalaw! Dalihan mo, tampasin mo na! Nararamdaman ko naglalakad sa anit ko! Parang di ko nakakayanin pa! Hahampasin ko na! Pinalisan mo naman yung mukha ko eh! Pinapaalis ko kasi sa'yo! Langya ka! Pati ako ginawa mong ipis! Adiri, nagapangan pa ako. Kinikilabutan ako. Ba't di mo sinabi sa akin agad na may ipis pala? Nagsalita ako ng malakas na may ipis. Masyado ka lang babad sa nilalaro mo kaya hindi mo ako narinig. Napatigil ka tuloy bigla. Nawala na ako sa mood maglaro. Ay! Lumilipad din pala itong pesteng to. Ayoko na maglanding uli yan sa akin. Tatakpan ko na yung ulo ko. Lumayas kang ipis. Hetong sa'yo. Winawagayway mo naman na parang espada yung walis. Pinapalabas ko. Ayan, nilayo na tayo. Oh, naglanding naman sa may kusina. Naku, sana hindi magpunta sa lababo. Narinig ka ng ipis, kaya doon nga siya nagpunta. Naku po, pinag-interesan pa yung maruruming pinggan. Tapos niyan, dyan din tayo sa mga plato kakain, no? Ang sarap ng lasang ipis. Yuck! Mukhang gusto ng ipis yung tirang pagkain kaya di siya gumagalaw. Tingnan mo, pinuntahan na ni Muning. Ang galing oh, nahuli niya. Ireregalo daw niya sa'yo. Ayoko tanggapin. Anong ginagawa ni Muning? Kinakain niya yung ipis. Mukhang nasasarapan pa siya. Kadiri, nakakapanghina. Anong masasabi mo kay Muning? Love ko pa rin siya kahit nakakasuka yung trip niya. Gutom pa raw siya. Baka raw may ipis ka pa dyan na mapapakain sa kanya. Puro ka talaga kalokohan kahit kailan. Papadudot, nagkaroon pa na magandang naidulot ang pusa kay Mao. Nakaranas kasi siya ng labis na paglulugmok dulot ng hiwalayan nila ng kanyang boyfriend. Na heartbroken siya kaya puro iyak lang ang nagawa niya. Ilang gabi raw siyang tinabihan ni Muning sa pagtulog. Sa tingin niya ay naramdaman ng pusa ang kanyang kalungkutan kaya dinamayan siya nito. Dahil kay Muning ay napabilis ang paghilom ng damdamin ni Mao. Meron daw kasing nagmamahal sa kanya ng puro at tapat, Papadudot, at yon ay ang pusa.
Lumaki ng tuluyan ang pusa at palagi pa rin itong matakaw kaya naging malusog ito. Sa puntong ito ay nasanay na si Mau sa paglaki ni Muning. Nagustuhan pa niya lalo dahil manaba-naba ito at masarap daw yakapin. Ganito na rin kalaki ang mga pangkaraniwang pusang nakikita sa kalsada. Dumating ang pagkakataon na muli kaming nakalabas ni Mau at dito ko nakita ang kanyang pagbabago, Papa Dudut. Ngayon lang ulit tayo nagkasabay na kumain ng merienda. Namiss ko tong lumalabas tayo na magkasama. Buti di ka nagsasawa sa mukha ko. Kasi magpinsan tayo. Gusto ko man yung mukha mo o hindi, wala akong magagawa kundi tanggapin. Kailan nga ba yung huli nating pagkikita? Ngayon. Maliban sa ngayon, gagi. Naalala ko na. Nung nakaraang linggo tayo huli nagkita sa may sala. Naabutan mo nga pala ako na umiiyak. Dahil sa ex mo. Sobra ka palang nasasaktan pagdating sa pag-ibig. Ay, wala sa mga kamay ko yung paghihiwalayan namin. Pag makita ko yung pagmumukha ng ex mo, pepektusan ko siya. Hayaan mo na siya. May pagkukulang din naman ako. Tsaka, sana kinilatis ko muna nang mas maigi yung ugali niya. Alam mo naman ako, masyado akong madaling mapamahal. Ganyan ka nga. Kaya napamahal ka rin kaagad kay Muning. Yang si Muning masarap talagang mahalin. Alam mo bang palagi niya ako sinasamahan noon habang malungkot ako? Oh? As in, tabi siya ng tabi sa akin. Kahit di siya nagsasalita, tingin ko, alam niya yung nararamdaman ko. Parang sinasabi niya na ayos lang ang lahat at huwag na ako maging malungkot. Pinapaalala niya na maraming nagmamahal sa akin ngayon at marami pang magmamahal sa akin balang araw. Tama! Tingnan mo, may pusa na naman dito. Saan? Heto, lumapit siya kaagad. Ang laking pusa naman ito. Kasing taba rin ni Muning. Nagpapahimo siya sa akin, Di siya talaga naiilang sa tao. Ang lambing niya. Hinihimas mo siya. Oo. Di ka ba natatakot? Oo nga no. Di ka natakot sa pusa. Kusa ko na lang siyang hinimas. Kaya nga. Parang si Muning lang kasi tong pusa Naalala ko lang siya kaya di ko man lang naisip yung takot ko. Wow, Ate Mau! Buti na lang talaga. Buti na lang talaga na dumating si Muning sa buhay ko. Sumulpot na lang siya sa amin, parang nagpapaampon siya sa akin nung araw na yun. Di ko akalain na matutulungan niyang lumakas ang loob ko. Nawala yung pangamba ko sa mga pusa dahil kay Muning. Teka, may sasabihin ka ba dapat? Nasingitan yata kita habang nagsasalita ka Ano yun? Buti na lang na napunta si Muning sa bahay niyo. Dito natin sa tindahan una nakita si Muning, diba? Oo. Magkasama tayo nung natagpuan ko siya, naalala mo? Oo, nandun ako nun. Matagal ko nang iniisip kung paano napadpad pa uwi si Muning Ang layo ng tindahan na tumula sa bahay. Totoo bang sinundan niya yung amoy ko mula dito? Naalala ba talaga niya yung amoy ko? Di pa naman ako kilala talaga ni Muning noon. Tsaka, nandun siya pagpasok mismo sa gate. Pumasok na lang siya dahil alam niyang bahay ko yun, ganun ba? Wala namang pagkain nakaabang para sa kanya nun para lumapit siya ng kusa. Tapos, nagkataon nandun ka pa. Tuwing nandyan ka, alam kong may kalokohan ka na namang inaatupag. May kinalaman ka dito, no? Aminin mo. Oo na, aaminin ko na. Sinasabi ko na nga bang ikaw yung may pakana ng lahat Ikaw yung nag-iwan kay Muning sa bahay. Kaya pala palagi kang bumibisita sa bahay mula nung dumating si Muning. Nagtataka na nga ako kung ba't ang dami mong oras tumambay sa amin Kung ano-ano pang dahilan yung binibigay mo tuwing dumadalaw ka. Kung hindi ka makikiconnect sa wifi namin, makikinood ka ng TV. O kaya, kung di ka makikikain, makikitulog ka sa may sofa. Minsan nandun ka lang sa amin para maki-CR. Muntikan ko nang maisip na pinapalayas ka na sa inyo at pinapatira sa amin. Ang sakit na ng tiyan ko kakatawa. Yun pala, gusto mo lang tingnan kung kumusta kami ni Muning. Ito yung totoong dahilan mo, diba? Nabuking mo na ako.
Kaya pala pagdating ni Muning sa bahay, yung itsura niya hindi niya rin maintindihan kung bakit siya nandun. Kinausap ko siya noon kaya alam niya. Magkasabwat kami. Ikaw lang yung nagpasya nito, no? Wala nang nagawa si Muning sa pagdamay mo sa kanya. Iniwan mo siya sa bahay para alagaan ko. Ba't mo ginawa yun? Gusto ko kasing masanay ka sa pusa. Masanay ako sa pusa? Inulit mo lang yung sinabi ko. Para saan naman kung masanay ako? Para malagpasan mo na yung takot mo sa kanila. Dahil pala sa takot ko, kaya mo inuwi si Muning? Ginawa mo pala to para sa akin. Oo, di ka kasi takot dahil kuting pa siya. Naisip ko na kapag nakasama mo siya hanggang paglaki niya, di hindi ka na maninibago. Yung kuting at yung malaking pusa, iisa lang naman. Kailangan mo lang na masanay sa kanila. Mahirap harapin yung takot kaya ang tagal kong tiniis to. Iniwasan ko lang palagi yung mga pusa kahit jahin na sa akin. Ganyan naman yung takot. Kaso kung di natin lalakasan ng loob, malilimitaan tayo sa mararanasan natin sa buhay. Dapat talaga nating harapin to. Pagdating kay Muning, di ko nararamdaman yung hirap ng pagharap sa takot ko. Kasi paunti-unti kang nasanay sa presensya niya. Ganyan ang teknik para matapatan yung takot. Paunti-unti itong haharapin. Magpatuloy lang at magtiwala sa sarili. Darating yung panahon na malalagpasan din to. Ang galing namang magpaliwanag ng pinsan ko. Siyempre. Saka akalain mo yun, marunong ka palang maging seryoso. Papa Dudut, gusto kong ipagkalat sa buong mundo na nalagpasan na ni Mau ang kanyang takot sa pusa. Ipinagmamalaki ko ang aking pinsan na nagawa niya ito. Ngayon ay nakakalabas na siya sa kalsada ng hindi nangangamba. Malakas na ang loob niyang salubungin ang mga malalaking pusa at nakakapunta na rin siya sa mga lugar na iniiwasan niya noon kapag may pusa dito. Sa kabuuan ay panatag ang loob niya tuwing nakakakita ng pusa sa labas. Kapag pakiramdam niya ay maamoy ito ay nagagawa pa niyang lapitan para himas-himasin. Sa oras na bumalik ang kanyang kaba ay tinatandaan niya ang minahal niyang si Muning at napapakalma niya ang kanyang sarili. Alam niya na katulad lang sila ng kanyang alaga. Mula sa nooy kinakatakutan niya ay naging komportable siya sa pusa at ngayon minamahal na niya ito. Papa Dudut, may mga takot tayo sa buhay na ikakabuti natin kapag ito'y ating hinarap. Mahirap man, pero sa katagalan ay tayo rin ang makikinabang. Isang paraan para malabanan ang takot ay harapin ito ng paunti-unti. Kapag malagpasan natin ito ay maaari tayong makadiskubre ng magandang bagay na higit pa sa inakala po natin. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko, Papa Dudut. Naway mabigyan ng lakas ng loob ang sinumang may hinaharap ngayon na takot o hadlang. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rex. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwento